Hi guys! So we are already on our third session, and our topic for today is all about the nature and effects of obligation. In this session, we will understand more about the law and obligation, and we will discuss deeply ano nga ba yung mga consequences ng ating mga certain obligations, lalo na ng mga real at personal obligation. So first, Article 1163 states that every person obliged to give something is also obliged to take care of it with the proper diligence of a good father of a family, unless the law or the stipulation of the party requires another standard of care. So sabi dyan, bawat tao daw na may obligasyong magbigay ng something, no? So this is real obligation, right? Dahil there is something to give. So, for example, bilihan ng kotse. Kung may obligasyon daw, yung isang tao na ibigay yung kotse sa isang tao, may obligasyon daw yung tao na yun na pangalagaan yung kotse habang hindi pa na-deliver. Paano aalagaan? With the proper diligence of a good father of a family. No? Meaning, kagaya daw ng pag-aalaga ng isang mabuting ama sa kanyang pamilya. Maliban na lang daw kung may iba pang sinasabi ang batas o may ibang napagkasunduang standard of care ang mga parties. So, example nga natin, no? Bentahan ng kotse. So, for example, nabayaran mo na yung kotse. Of course, kasunod nun, kailangan na ibigay na yung kotse sa'yo. Alright? Pero hanggat hindi pa niya na ibibigay yung kotse sa'yo, dapat ingatan nung nagbebenta yung kotse at huwag pabayaan na ma-damage. Alright? Kapag nagka-damage, kahit kaunting gas-gas lang, magiging liable o magkakaroon ng pananagutan ang nagbebenta, no? Na dapat i-compensate ka or dapat ipagawa niya yung damage na nangyari sa kotse, no? So we have to understand here, no, the difference between negligence versus diligence. Okay, ano ba yung negligence? So negligence ay kapabayaan, di ba? So pagiging pabaya. While diligence naman ay yung may standard of care. Meron kang pag-iingat na ginagawa. Nagiging maingat ka at wala kang gagawing anumang kapabayaan. Alright? So, yung proper diligence of a good father of a family, yan yung tinatawag natin sa batas na ordinary standard of care. Okay? So, yan talaga yung ine-expect or automatic na dapat gawin kapag may kailangan kang ibigay na something, no? Or i-deliver na something sa ibang tao. Pero may iba pang standard of care, okay? Pwedeng utmost or high standard of care. So, ibig sabihin, mas matindi. Pinakamatinding pag-iingat talaga. At meron din namang lower standard of care. So, ibig sabihin, mas mababa dito sa ordinary standard of care. So, pwede namang high o lower ang standard of care. Pero, yun ay kung yun yung sinasabi ng batas or kung yun ang napagkasunduan ng mga parties. Okay? So, kapag walang sinasabi yung batas, no, or silent yung batas, or wala din naman na pag-usapan yung mga party, mag-a-apply yung ordinary standard of care, which is the proper diligence of a good father of a family. Okay? So let's make it clear, no, that this article is for real obligation. There is something to give. Okay? At yung something to give, dapat bagay, item. Okay? And tinatawag din natin sa batas, yung something to give na yun, na thing. Okay? Bagay. So, sa batas, may dalawang uri ng thing. Alright? So, first, specific or determinate thing. Okay? So, example, no? Iyan mismong kotse na kulay pula at may plakang ABC 123. Alright? Specific yun kasi yun mismo yun. Okay? Bawal palitan. Yun mismo yung gusto mong bilhin o gusto mong i-deliver sa'yo. Okay? Another example. Okay? Yan mismong bahay sa pangalawang kanto ng subdivision. Okay? Wala nang ibang bahay, kundi yung bahay sa pangalawang kanto ng specific na subdivision na gusto mo. Alright? So, ano pa? Pwede. Yung cellphone mismo na hawak mo. Ibig sabihin, specific siya kasi wala kang ibang gusto, hindi siya pwedeng palitan. Okay, nag-iisa lang. No? Walang ibang pinag-usapan ang parties, kundi yung bagay
na mismong pinag-usapan nila. So that is specific or determinating. Okay? On the other hand naman, generic or indeterminate thing. Ito naman yung mga bagay na pwedeng palitan ng iba, pero same quality, same class. Okay? So, maraming pwedeng ipalit. Alright? Example, sasakyan. Alright? So, pag sinabi natin, gusto mo ng Vios na kotse na kulay pula. So, generic siya dahil madaming pare-parehong Vios na kulay pula. So, pwedeng palitan. Alright? Sa bahay. Okay? Pag sinabi natin, gusto ko ng bahay sa Camellia. So, ibig sabihin, madaming bahay sa Camellia na pwede kang pagpilian. Alright? So, kahit ano doon, basta ang gusto mo, bahay sa Camellia. Okay? So, pag sinabi natin sa cellphone naman, bibili ka ng iPhone X. Alright? iPhone 10. Alright? So, madami namang iPhone 10 na pwedeng ibigay or ibenta sa'yo. So, ibig sabihin, yung generic thing, so, maraming klase at pwedeng palitan anytime. So, itong Article 1163, we have to understand na mag-a-apply lang siya. Okay, guys? Mag-a-apply lang siya sa specific or determinating. Okay? Kasi kapag pwede naman palitan yung isang bagay, no, na dapat ibigay, so hindi mo na kailangan pangalagaan. There's no need na maglagay tayo ng proper diligence of a good father of a family sa pangangalaga ng bahay na yun. O, ng bagay na yun. Alright? So, for example, bumili ka ng kotse sa Toyota, di ba? Ang binili mo, Vios na kulay pula. So, kung ma-damage yung Vios na kulay pula na i-deliver sa'yo, wala namang problema. Kasi pwede mang palitan ng ibang Vios na kulay pula. No? Magkakaproblema lang tayo kapag yung binili mo or nagustuhan mong kotse sa buyer ay isang specific na kotse lang. Ibig sabihin, wala kang ibang gusto kundi yung kotse na yon. So, ibig sabihin nun, for example, dineliver sa'yo yung natipuhan mong kotse talaga. Syempre, nag-iisa lang yon. No? Pag dumating sa'yo yun na may damage, hindi niya naalagaan mabuti, no, with proper diligence of a good father of family, ibig sabihin, liable siya, no, for damages. Pwede mo siyang sampahan ng kaso actually or dapat i-compensate ka niya or ipagawa niya yung damage na yun. Okay? So, dapat talaga maintindihan natin, specific thing ba or generic thing yung dapat na i-deliver o dapat na ibigay. Okay? Kapag specific thing, no, si debtor is obliged to take care of it with the proper diligence of a good father of a family unless the law or the stipulation of the parties requires another standard of care. Okay? So that is 1163. Next. Okay? 1163 is for specific thing only. Alright, next article tayo. Article 1164. Ito, the creditor has a right to the fruits of the thing from the time the obligation to deliver it arises. Okay, so dun muna tayo. Si creditor daw ay may karapatan sa mga bunga ng bagay na dapat ibigay sa kanya. Okay? Kailan may karapatan yung creditor sa mga fruits, sa mga bunga ng bagay, no? From the time the obligation to deliver arises. So, kapag daw dumating yung time, no, na dapat i-deliver sa kanya ang bagay, no, magkakaroon na siya ng karapatan pati dun sa mga fruits. So, we have to understand first, no, ano ba yung mga fruits or bunga sa batas, no? So, there are 3 kinds of fruits sa batas in legal term, no? Natural fruit, industrial fruit, and civil fruit. Okay, natural fruit, ito yung mga kusang tumubo, no? Or hindi natin kontrolado na magiging bunga ng isang bagay. So, example sa lupa, no? May tumubong mga halaman. Alright? Yung mga halaman pala na tumubo, mamahalin. Okay, medyo hindi siya ordinaryong mga halaman. So, syempre, kung sino may-ari ng lupa, sa kanya yung mga halaman na yun. So, ano yun? Additional income niya, alright? And namunga, nagkaroon ng fruit yung lupa. No? So, natural fruit yun. Okay? Or another example, sa mga hayop.
Okay, yung mga anak ng mga hayop na alaga natin, so natural fruit din yun. Kasi hindi rin natin kontrolado. No? O kaya naman yung gatas ng baka or kambing. Natural fruit din yun. Okay? So, ibig sabihin, natural fruit, mga bunga ng bagay na hindi natin sinasadya or kusang tumubo sa lupa or kusang na-produce ng mga hayop. Okay? Wala tayong effort dyan. Kusa lang siyang tumubo. Natural fruit. Industrial fruit naman, no? Ito yung mga sinadya na natin. Okay? Through cultivation or labor. So, example, nag-cultivate ka ng mga pananim, no, sa lupa mo. Like, palay, mais, no? Mga iba't ibang klaseng puno. Ikaw mismo yung nagtanim. So, effort mo yun. No, nagbunga yung lupa mo dahil sa paghihirap mo. Alright? O kaya naman, nagtayo ka ng bahay sa lupa. Yung mga building na itatayo mo sa lupa, industrial fruit din yon. Kasi, ikaw yung nagpatayo nun at syempre, tataas yung value ng lupa kapag mas pinaganda mo. Okay? At ineffortan mo pa yung property mo. Okay? That is industrial fruit. So, third naman is civil fruit. Ito naman yung mga example ito, renta. Okay? Renta sa apartment. O kaya interest sa pautang. No? Ito yung mga revenues na galing sa batas, no? Or through operation of law. Alright? So, yun yung mga examples ng mga fruits na yan. Natural fruit, industrial fruit, and civil fruit. So, yung tatlong klase na yan, no? Lahat ng yon pwede. No? Lahat ng yon ay pwedeng, kahit na anong klaseng fruit pa yan, kasama yon sa sinasabi ng 1164. So, kailan magkakaroon? Ulitin ko, kailan magkakaroon ng karapatan si creditor sa mga fruits na yan ng isang bagay? Kapag daw dumating, no, yung time na dapat i-deliver na sa kanya. Okay, yung bagay or yung principal thing na dapat i-deliver sa kanya. Okay, example. So, para mas malinaw, no, nagustuhan mo yung aso ng kaibigan mo. Alright? So, sabi mo, bibilihin mo yung aso, no, at pumayag naman yung kaibigan mo. Pero sabi ng kaibigan mo, next month na lang, no, para makapagpaalam pa siya sa aso niya. Next month na niya i-deliver. Pero bayad mo na. Okay? Usapan ninyo, for example, February 28, 2022. Okay? So, pumayag ka. Alright. So, pagdating ng February 28, 2022, nalaman nyo, no, nabuntis pala yung aso. Okay. So, question, sino ang may karapatan sa mga tuta ng aso? Yung kaibigan mo o ikaw? Alright? So, ang sagot ay ikaw. Kasi dumating na yung time na napag-usapan nyo na dapat i-deliver sa'yo yung aso na nabili mo. Okay? Pero, kung nanganak yung aso mo before mag-February 28, 2022, okay, sabihin natin, February 27, 2022, biglang nanganak yung aso. Okay? Sino may karapatan dun sa tuta? No? So, sabi ng batas, wala kang karapatan doon kasi hindi pa dumadating yung time. Alright? Na dapat i-deliver sa'yo. So, sa kaibigan mo pa rin yung mga tuta na yun. Okay? No? Magkakaroon ka lang ng karapatan sa fruits ng isang bagay kapag dumating na ang time na dapat i-deliver sa'yo yung bagay na yun. Okay? So, kung manganak yung aso before delivery date, sa kaibigan mo yun. Pero kung nanganak yung aso ng February 28, 2022 o dun sa mismong araw na napag-usapan ninyo, no? O kaya naman, yung kaibigan mo ayaw ibigay sa'yo yung aso kasi hinihintay pa niyang manganak. So, dinelay pa niya. Tapos na yung February 22, 28 to 2022. Alright? Kahit ayaw niyang ibigay sa'yo pa rin yun. Okay? Ikaw na yung may-ari, pati dun sa tuta. From February 28, 2022. Alright? Pero may kasunod, guys. However, sabi dyan, he shall acquire no real right, no, over it until the same has been delivered to it. No, so ano ba yung sinasabi dyan na real right? So we have to understand the two kinds of right. Okay? No, meron naman tayong tinatawag na real right at personal right. No, ibig sabihin ng real right, binding directed against the whole world, no? Ibig sabihin yan, buong mundo
alam na ikaw yung may-ari ng isang bagay. Okay? Wala kang dapat patunayan kasi kitang-kita, ikaw yung may gamit ng isang bagay. So, pinapalagay ng lahat na sa'yo yung bagay na yun. Pero, personal right, no? Binding and enforceable only against a particular person. So, particular na tao lang ang may alam na sa'yo yung isang bagay na yun. Okay? So, example niyan, okay? Yung hawak mong cellphone. Alright. So, example, dahil ikaw yung gumagamit ng hawak mong cellphone ngayon, so lahat ng tao na makakita na ikaw yung gumagamit ng cellphone, ang alam nila, no, sa'yo yung cellphone na yan. Ibig sabihin, may real right ka sa cellphone na gamit mo. Pero kung yung gamit mong cellphone ay sa kapitbahay mo pala, okay, so meron kang real right ha sa cellphone mo. Kaya lang, hindi alam ng mga tao, ikaw lang nakakaalam na yung cellphone na yun sa kapitbahay mo pala. Okay? And yun, nakita yun ng kapitbahay mo na gamit mo. Tapos sabi niya, parang kilala ko yung cellphone na yan, parang sa akin yan ah. Yung kapitbahay mo, may personal right dun sa cellphone. Kasi, sino yung may alam? Ikaw lang. No? Ikaw lang yung may alam sa karapatan. No? Ikaw lang yung may alam sa right ng kapitbahay mo sa cellphone na yun. So, ikaw, meron kang real right sa cellphone kasi ikaw may gamit. Pero yung kapitbahay mo, may personal right dun sa cellphone na hawak mo. Okay, so ano mas matibay? Real right o personal right? So, of course, mas matibay yung real right. No, kasi sa real right, wala kang dapat patunayan. No, binding against the whole world. Pero pag may personal right ka lang sa isang bagay, ibig sabihin, kailangan mo munang patunayan na ikaw talaga yung may karapatan dun sa bagay na yon. So, dun nga, sa example natin sa cellphone, no, may real right ka, yung kapitbahay mo, may personal right. No. So, kung sa kapitbahay mo talaga yon, dapat muna niyang patunayan na talagang kanya yung cellphone na yon, no? At kailan lang siya magkakaroon ng real right sa cellphone na yon? Kapag naibigay mo na ulit sa kanya yung cellphone, no? So, dapat makuha muna niya sa'yo yung cellphone na yon para masabi niya na meron siyang real right doon. Pero hanggat hindi niya pa nakukuha sa'yo yung cellphone, personal right pa lang yung kanyang dinedemand doon sa cellphone mo. Okay? No. So, yun nga, balikan natin. Yung example naman natin sa aso. No, for example, nagka-interest nga yung kaibigan mo sa mga tuta. No, nalaman nga niya, nabuntis pala yung aso mo, tapos ayaw, lagpas na yung February 28, 2022. Eh, ayaw pang i-deliver sa'yo yung aso. No? Kahit ikaw na yung may karapatan, no, sa mga tuta na yon. No, alam mong ikaw ang may karapatan sa mga tuta na yon, kaya meron ka ng personal right doon sa mga tuta at doon sa aso. 'Di ba? Personal right pa lang 'yon. Kasi hindi pa alam ng buong mundo at kaibigan mo pa lang yung nakakaalam noon. Alright? Pero kailangan mo muna patunayan yung karapatan mo. Okay? Para walang kawala at maging obligadong i-deliver na sin sa'yo yung mga tuta. Okay? So, kailan ka magkakaroon ng real right dun sa mga tuta? So, kapag na-deliver na sa'yo yung mismong mga tuta na yun. Alright? That is real right. Okay? So, sabi dan, the creditor shall acquire no real right over it until the same has been delivered to him. So, kailangan ma-deliver muna sa kanya yung bagay na yun, yung principal thing at saka yung fruits ng principal thing to acquire real right. Okay? So, I hope malinaw yun sa inyo. Okay? Delivery of fruit is the acquisition of real right over the fruits. Okay? Alright. So, next tayo. Article 1165. Okay, so, mahaba-haba to. 3 paragraph, pero isa-isahin natin. Okay? Paragraph 1. When what is to be delivered is a determinate thing. So, specific thing na naman. Okay? The creditor, in addition to the right granted by him by Article 1170, may compel the debtor to make the delivery. Okay, so may sinasabing Article 1170. So, dapat nating puntahan yon.
Alright? Article 1170, those who in the performance of their obligations are guilty of fraud, panloloko, guilty of negligence, pagiging pabaya, delay, late, or those who in any manner contravene the tenor. No, ibig sabihin, may contravention of tenor, hindi sumunod sa napagkasunduan, are liable for damages. So, ito yung sinasabi natin kanina pa, no? Na magiging liable for damages. No, kapag ka yung hindi inalagaan mabuti yung bagay na yon at nagka-damage. So, parang negligence yun. So, pwede mo singilin ng damages. Sinasampayan sa korte. No? Or sa madaling salita, sa Tagalog, pwede nating tawaging daños perwisyo. No? Kailangan mong isampa sa korte para makasingil ka ng damages. Alright? Civil case ang tawag natin dyan. Okay? So, sabi ng 1165, paragraph 1, bukod daw dyan sa liability for damages or sa daños perwisyo, no, si creditor din daw ay may karapatan na pilitin, no, si debtor na i-deliver ang dapat na i-deliver. Okay? So, ang tawag doon ay remedy. Okay, remedies ng creditor sa specific real obligation. Ano yung specific real obligation? Specific thing. Yung dapat ibigay. Okay? Sa obligation. Specific real obligation. So, yun nga, in addition, no, of what Article 1170, no, yung liability for damages, pwede pang mag-specific performance. Ano ibig sabihin ng specific performance? The creditor may compel the debtor to make the delivery. Okay? So, example natin dyan ay, yun nga, kotse, specific na kotse. Doon ulit tayo sa kotse, no? May nagustuhan kang kotse. So, maganda talaga. Sports car. Napakaganda ng kotse. So, specific yun kasi walang pwedeng ipalit na kahit na ano. Alright? So, ang nangyari, na nabayaran mo na yung kotse, tapos hinintay mong i-deliver na lang sa'yo, okay? Pero nagbago yung isip nung nagbago yung isip nung kausap mo, ayaw nang i-deliver sa'yo, okay? So dahil ayaw pala nang ibenta yung kotse, maganda pala yung kotse, alright? So ikaw bilang creditor, no, may karapatan ka na sampahan siya ng damages, indemnity for damages. And pwede mo rin siyang pilitin, i-compel na i-deliver sa'yo yung kotse na yun. Okay, ang tawag dun sa kaso na yun, specific performance with indemnity for damages. Okay, yung indemnity for damages, yun yung 1170. Yung specific performance, yun yung 1165, paragraph 1. Okay, so that is the first remedy na pwedeng gawin ni creditor. Kapag ayaw ibigay, yun dapat ibigay na specific thing. Alright? So, may pangalawa pa. Pwede naman yung pangalawang remedy. Okay, remedyo, no, na pwedeng maging option ni creditor. Pangalawa, rescind or cancel. No, ibig sabihin, ayawan na. Okay? Sasabihin ni creditor, no, parang, parang niloloko naman ako ng kausap ko. So, wag na lang, ayaw ko na ring bilhin. No, pwede mong sabihin dun sa judge, sa korte, ayaw mo na ring bilhin yung sports car, ibalik na lang sa'yo yung pera na naibigay mo. Okay? Plus, no, with indemnity for damages. Bukod dun sa pera na babawiin mo, okay, kailangan dagdagan pa niya yon ng indemnity for damages. Kasi syempre, nasayang yung oras mo. Okay, pinaasa ka niya. Alright? Or pwede mong sabihin, yun nga, nagkaroon ka ng anxiety, depression, sleepless night. So, dapat i-compensate yun ng kausap mo. Alright? Yun yung pwedeng pangalawang remedy ng creditor. Okay? Pwede nang mag-ayawan, rescind, or cancel the obligation. Okay? Or pwede rin naman, no, indemnity for damage lang. No, ano ibig sabihin? So, yun nga, naibigay naman sa'yo. Okay? So, pinatagal-tagal lang nung kausap mo yung sports car na hindi ibigay sa'yo. So, sinulit muna niya yung paggamit sa sports car bago niya ibigay sa'yo. So, syempre, nainip ka. Feeling mo, yun nga,
medyo dehado ka doon. So, pwede pa rin naman, no? Ano yung guilty siya? Guilty of delay. Late, no? So, pwede, damages lang. So, pwede mo magsampa sa korte, kasi, etong time yung pag-uusap namin, di niya dineliver. Tapos, ang tagal-tagal kong hinintay. Ganyan. So, pwede siyang maging liable for damages. Okay? So, that's 1165, paragraph 1. Okay. So, si creditor pwedeng mamili sa tatlong remedy na yun. Okay? Nakadepende kay creditor. And yung tatlo na yan, syempre, sinasampayan sa korte. Okay? Next paragraph tayo ng 1165. Okay, so sabi naman ng paragraph 2, 1165, if the thing is indeterminate. Ano yung indeterminate? Generic. Okay? So, pwedeng palitan ng kahit na ano. He may ask that the obligation be complied with at the expense of the debtor. No? Sabi diyan, kapag naman daw ang thing ay indeterminate or generic, pwedeng ipa-comply ni creditor ang obligation at the expense of the debtor. So, example niyan, ganito guys. So, sabihin na natin, umorder ka sa kaibigan mo ng 10 kabang bigas. Okay? 10 sakong kabang bigas na Angelica rice. Okay? So, generic yun. Kasi marami namang Angelica rice na pwedeng ipalit. 'Di ba? Sa 10 kabang bigas. Alright? Kaya lang, dumating yung time ng delivery, hindi na i-deliver sa'yo yung order mo. O kaya naman, pwede rin naman sabihin natin na i-deliver nga sa'yo, pero pangit. Okay, bulok pala yung mga dumating na bigas sa'yo. Alright? So, sabihin natin, parang NFA lang, hindi Angelica rice. Kailangan mo na yung bigas. No, kasi may mga kausap ka rin, no, na kukuha din ng mga bigas na yon. So, anong remedy mo daw as creditor? Ang remedy mo na sinasabi ng 1165 paragraph 2, kumuha sa ibang supplier. Okay? Pwede kang kumuha sa ibang supplier ng bigas na 10 kabang Angelica rice, pero ang magbabayad na nun ay si debtor. Okay? Or yung kaibigan mo na una mong kinausap. So, yun yung ibig sabihin ng at the expense of the debtor. Okay? So, yun. Sana malinaw yun sa inyo. Next, paragraph 3 ng 1165. Ito, tungkol naman to sa fortuitous event. Okay, may binabanggit dyan, guys, na fortuitous event. So, if the obligor delays or has promised to deliver the same thing to 2 or more persons who do not have the same interest, he shall be responsible for any fortuitous event until he has effected the delivery. So, we have to understand first, ano ba yung fortuitous event? Okay? So, ang fortuitous event ay mga pangyayari, no, or event na hindi natin inaasahan, no, or kahit asahan mo, ay hindi mo naman may iwasan. Okay? Example niyan, mga unos, okay, mga bagyo, lindol, sakuna, anumang disaster, calamity. Okay, fortuitous event yan. Na acts of God. Okay, may mga fortuitous event na acts of God, hindi natin kayang kontrolin. May mga fortuitous event din naman na acts of man. Okay, like hold up ka na robbery, okay, carnapping, theft. Okay, yung mga krimen, hindi mo inaasahan na mangyayari sa iyo 'yun. So acts of man 'yun na fortuitous event. Okay? So, sa Article 74, doon natin makikita yung tungkol sa fortuitous event. Okay? Kailangan mo nating intindihin yan bago natin balikan. Yung paragraph 3, 1165. Okay? So, sabi dyan, no, except in cases expressly specified by law or when it is otherwise declared by stipulation or when the nature of the obligation requires the assumption of risk, ito, no person shall be responsible for those events which could not be foreseen or which though foreseen were inevitable. So that is fortuitous event. Okay? So wala daw mananagot o walang magiging responsable
sa mga pangyayari na hindi natin inaasahan o kahit asahan natin ay hindi naman natin kayang iwasan. Okay. So, fortuitous event nga. Okay? And nakalagay sa 1174 yung exception. Maliban na lang daw kung sinabi ng batas, no? Napag-usapan ng parties o kaya yun nga, merong assumption of risk. Alright? So, para mas maintindihan mabuti, eto, makinig sa example. Alright? So, yung 1165, paragraph 3, para yan sa except in cases expressly specified by law. Okay, paragraph 3, article 1165, batas yan. Okay, at sabi ng batas, kapag si obligor ay na-delay, okay, o kaya naman ipinangako niya sa dalawang tao ang isang bagay. So, kahit daw may mangyaring fortuitous event, mananagot pa din si debtor. Okay, example, yun yung kotse, no, na gustong-gusto mo. Specific na sports car na talagang gusto mo talaga at binili mo na. So, nung i-deliver na sa'yo yung kotse, okay, ang nangyari, lumindol. Okay, nabiyakan lupa. Kinain ng lupa yung kotse. No. So, liable ba yung kaibigan, yung napagbilhan mo or yung kaibigan mo na napagbilhan mo ng sports car? No. Masasabi ba natin na liable siya for damages? Of course, hindi na. Kasi, na-damage o nawala, nasira yung kotse dahil sa fortuitous event. Hindi naman inaasahan or hindi naman kayang iwasan yon ng kaibigan mo na magde-deliver sa'yo ng sports car, di ba? Kaya, hindi siya liable. Okay? Pero, kung delayed na pala yung pagde-deliver. So, ibig sabihin, ang usapan nyo pala ng delivery ay kahapon pa. Pero ngayon lang niya dinedeliver. So, ngayon, limindol. So, nabiyak yung lupa, kinain yung sports car ng lupa. Ngayon yun. No? Dapat kahapon pa na i-deliver sa'yo. So, sa tingin nyo, liable na siya for damages? Of course. No, sabi sa paragraph 3, article 1165, liable na siya for delay kahit may fortuitous event kasi the obligor delays. Okay, na-late na siya. Okay, so that is the example of, may liability pa rin ng damages kahit may fortuitous event. No, kasi na-delay, sabi ng batas. Okay? So, ano naman tong next? Has promised to deliver the same thing. So, ang nangyari naman dito, okay, so yun nga kotse mo, i-deliver na sa'yo. Okay. So, sabihin naman natin, nung de-deliver na sa'yo, biglang nakarnap daw. Okay, sabi ng kaibigan mo, o yung napagbilhan mo ng kotse, nakarnap daw, nawala daw yung kotse. So, hindi na ma-deliver sa'yo. So, fortuitous event ulit yun. Kasi hindi naman inaasahan na makakarnap yung kotse sa mismong date ng delivery. Okay, walang delay ha. Example naman ito, ngayong araw talaga yung usapan ninyo. I-deliver sa'yo. Okay? Hindi siya late. Pero, afterwards, nalaman mo pala na hindi lang ikaw yung pinangakuan ng kaibigan mo, na bibigyan ng kotse na yon. Okay? So, ibig sabihin, hindi lang ikaw yung buyer ng kotse. Marami pala kayong naghahabol sa kotse na yon. So, pag napatunayan na pare-pareho kayo ng hinahabol na kotse, okay, na sinasabing nawala sa fortuitous event, okay, na nakarnap daw, kahit ganun, mananagot pa din yung nagbenta, okay, ng kotse. Okay, yun yung the obligor has promised to deliver the same thing to 2 or more persons. Okay, yun yung sinasabi ng 1165, paragraph 3. Kahit may fortuitous event, liable pa rin for damages. Okay? Si debtor or si obligor. Okay? Kasi may delay or pinangako niya yung same thing na yon sa 2 or more persons. Okay? No? And yun yung example ng specified by law. Nakalagay mismo sa batas. Kahit may fortuitous event, liable pa rin for damages. Okay? So, ito, sobrang importante, no? Fortuitous event, ulitin ko,
no? Events which could not be foreseen or which though foreseen were inevitable, no? Impossible to foresee or impossible to avoid. Okay, so the general rule, pag sinabi natin general rule, guys, so uh, ano, talagang yun yung mag-a-apply na batas, no, in general, no, no person shall be responsible for fortuitous event. Walang mananagot kapag fortuitous event. Pero lahat ng general rule, guys, ay may exceptions. So, except, no, number one, yun nga, expressly specified by law. At yun yung diniscuss natin. Article 1165, paragraph 3. Unang exception pa lang yan. Pangalawang exception, when it is declared by stipulation. Ano nga ulit yung stipulation? Contract, agreement. Okay? Pag sinabi sa contract or sa agreement na kahit may fortuitous event, mananagot ka pa din. Okay, valid yun. Pwede yun. So, mas maganda kung magkakaroon kayo ng kontrata tungkol sa ganyan, no? Pag may kailangan something na ibigay, ilagay nyo na yon sa kontrata ninyo. No, para talagang walang lusot na. Kahit ano man mangyari, no, masira man, mawala man yung item na dapat ibigay sa'yo, yung specific thing na dapat ibigay sa'yo, na wala sa fortuitous event, liable pa rin. Yung may obligasyon na ibigay o deliver sa'yo yun. So, pwede yun. Okay? Or, when the nature of the obligation requires the assumption of risk. So, ito naman, no, may assumption of risk. Ibig sabihin, no, may hint ka na mawawala. May risk na mawawala o masisira yung specific thing, no, sa fortuitous event. Pero, ikaw pa rin yung matigas ng ulo na dineliver mo pa rin. Okay, so example. Example ito sa kotse pa rin. No? Sa kotse pa rin na sports car na gustong-gusto mo. Okay? So, dumating yung araw na napag-usapan niyo na dapat i-deliver sa yung kotse. Okay, pero bago i-deliver sa iyo, bumabagyo na. No? At sinasabi ng radyo, ng TV, ng internet, sabihin natin signal number 5, so sobrang lakas nun. No? Tapos alam mong bumabaha sa dadaanan. Alam nung magde-deliver, nababaha sa dadaanan niya. No, pero i-deliver pa rin niya sa yung kotse. So, alam na natin nangyari. Okay, so bumabagyo, may baha, so nasira na yung sports car. Okay? So, liable ba for damages itong kausap mo na magde-deliver sa iyo ng kotse? Eh, sasabihin niya, fortuitous event yun eh. Dapat hindi na ako liable for damages. Ano sa tingin niyo? Of course, mali yun. Okay? Siya mismo yung nag-risk, okay, na masira yung kotse sa fortuitous event. So, alam na niya kasi na pwedeng mangyari yun, pero dineliver pa rin niya. Okay? So, liable pa rin siya for damages at mananagot siya sa inyo. Okay? Pagbabayarin pa rin siya ng korte para sa mga damages na nangyari. Alright? So, yun yung assumption of risk. Alright? Magkaibang usapan yun, guys, no? Kapag ka, hindi mo talaga alam, pero may nangyaring fortuitous event. At yung alam mo nang magkakaroon ng fortuitous event, pero nag-go ka pa rin. No, hindi magkaiba 'yon. All right? So dapat yung fortuitous event, hindi mo talaga inaasahan, no? At yun nga, inaasahan mo man, hindi mo may iwasan. Eh doon sa example natin, kaya naman sana niyang iwasan, 'di ba? Eh bakit dineliver pa rin niya ng araw na 'yon? So mali 'yon. Okay? So hindi dapat nasira yung kotse kung hindi niya sinuong, 'di ba, sa bagyo mismo yung yung kotse na yun. So kasalanan pa rin niya, liable pa rin siya for damages. Okay? So I hope malinaw ulit sa inyo itong Article 1165, no? No, in relation dun sa Article 1170 tsaka Article 1174. Okay? So next article tayo, 1166. Alright? Ito, simple lang to guys, no? No, for specific ulit. Specific or determinate thing ulit. Okay, the obligation to give a determinate thing, no, includes that of delivering all its accessions and accessories, even though they may not have been mentioned. So, ano ba yung, yung accession and accessories? Alright? So, yung principal thing,
no? Nabanggit ko na kanina, ibig sabihin ng principal thing, yung mismong bagay na dapat ibigay or i-deliver sa'yo. Principal thing yung tawag doon. Okay? Yung accessions naman, no? Ito yung mga bagay na, na nandun na, kasama ng principal thing, no? Pero, pwede naman kahit wala yun. No? Hindi, pwede naman kahit wala yun. Pero, yung mga accessions, nakakabit na dun sa principal thing. No? Hindi pwedeng matanggal agad-agad. Alright? So, example yan, cellphone. So, ang principal thing natin ay cellphone. Alright? So, ano yung accessions ng cellphone? Okay? Ang accessions ng cellphone, yung camera. O, diba? Kahit wala namang camera, yung cellphone pa rin yun. Pero nakakabit siya dun sa cellphone, so accession siya. Alright? Battery, accession din yun. No, lalo na. Pag nakakabit sa cellphone, yun ay mga usong cellphone ngayon, hindi natatanggal yung battery. Okay, mahirap tanggalin. Okay? Yung mga apps na nakalagay sa cellphone, no, accessions din yun kasi nandun mismo sa loob ng cellphone. Pero pwede naman kahit walang mga apps yung cellphone na yun, di ba? Tapos, ano pa, accessions. Speaker. Okay, yung speaker dun sa loob ng cellphone. Alright? So, ulitin ko, accessions, things, fruits that must go together doon sa principal thing. Okay? So, accessories naman. Ito yung accessories for embellishment or better use of the thing lang. So, pampaganda lang. Okay? At madaling tanggalin. Hindi kagaya ng accession, mahirap tanggalin. Pero yung accessories, madaling tanggalin lang. Okay? Sa cellphone natin, no, cellphone principal thing. Yung accessories naman, ito yung mga headset. O, diba? Magagamit mo naman yung cellphone kahit walang headset. Pero, yun, pwede naman lagyan ng headset at madaling tanggalin yung headset. Alright? Charger, cellphone case, ayan. Yung mga palawit. Okay, mga dinidikit lang sa cellphone. No, accessories yun kasi pampaganda lang. Okay? No, at for better use lang ng thing. So, sabi ng batas, Article 1166, kapag specific or determinate thing yung kailangang ibigay, kasama na din daw dapat yung accession and accessories. Even though they may not have been mentioned. Kahit hindi binanggit or sinabi ng mga parties na kasama yun. So, kung ano mismo yung nakita mo na dapat i-deliver sa'yo, yun dapat ang makarating sa'yo. Okay, so example niyan ay, yun nga, sa Shopee. Okay, pag order ka sa Shopee, kung ano yung nakalagay sa internet na itsura, yun dapat ang makarating sa'yo. Okay? No? Maliban na lang guys kung may nakalagay accessories not included. So, dapat malinaw yun. Okay? So, ibig sabihin, pwede naman ma-exclude yung accession and accessories basta may stipulation to that effect. Ibig sabihin, malinaw na napag-usapan ng parties na, hindi pala yan kasama ha. Design lang yan. Pero pagka dineliver sa'yo, hindi kasama. So, dapat malinaw yun. Pero kung wala kayo napag-usapan na ganun, kung ano mismo yung nakita mo, yun dapat yung makarating sa'yo. Okay? So, ganun yung accessions and accessories. Alright? So, malinaw tayo dyan. Okay? Example, yung sa Lazada nga, sa Shopee. So, dapat, aware kayo dyan sa mga karapatan nyo. Okay? Para pwede nyo ireklamo. Alright? Or kung kayo nag-online selling, dapat careful din kayo doon sa mga pagpo-post nyo. So, dapat ganun yung makarating. Okay? So, pwede pa. Example, ay kotse din ulit. Okay? So, sa kotse, yung sports car nga na gustong-gusto mo. Nagustuhan mo yung sports car na yun kasi ang ganda ng forma. Ganda ng mags, ganda ng gulong, yung mga, may kompleto yung TV sa mga upuan. Okay? Tapos, talagang high-tech. So, gusto mo yun. Kaya lang, nung dumating sa'yo, hindi pala ganun yung itsura. Tinanggal pala yung mga magagandang parts ng sports car na yun. So, hindi tama yun. Okay? Pwedeng habulin mo yun dun sa napagbilhan mo. Okay? At sasabihin mo, ito kasi yung sabi ng Article 1166. Okay? So, kahit hindi natin napag-usapan, yung accession and accessories, automatic yun. Dapat kasali na ibigay sa'yo yung accessions and accessories. Alright? So, that's it. No?
ma-exclude lang yung accession and accessories pag malinaw na yun yung nakalagay sa stipulation nyo. Okay, na-excluded yung accessions and accessories. Alright? Okay, that's 1166. Okay, guys. So, to summarize, okay? So, kung makapansin nyo, ang pinag-uusapan natin ay, real obligation. And sa real obligation, pwedeng specific thing or generic thing ang pinag-uusapan natin. So, to summarize lang, ito yung mga duties, no? Ito yung mga nabanggit na natin, na-explain na natin, na duties ng debtor, no? Sa real obligation. No, doon muna tayo sa real obligation to give a specific or determinate thing. So, una nga, no, to preserve the thing pending delivery with proper diligence. Yun yung sinabi natin, binanggit natin sa Article 1163. Pangalawa, yung to deliver the fruits of the thing. No, kailan tayo nagkakaroon ng karapatan? Si creditor, magkakaroon ng karapatan sa fruits of the thing from the time from the time to deliver the thing arises. Okay, 1164. No, pangatlo, to deliver, no, accessions and accessories. Yung kababanggit lang natin, 1166. And to answer for the damages in case of breach. Pag sinabi natin breach, guys, ito yung yung fraud, negligence, delay, contravention of tenor sa 1170. Okay? So, pagka guilty ka ng fraud, panloloko, negligence, pagpapabaya, no, delay, late, at contravention of tenor, hindi mo sinunod yung pinag-usapan ninyo, so liable ka, mananagot ka. You have to answer for the damages. Okay? At nabanggit din natin yun sa 1165. Okay? So those are the duties of the debtor in real obligation to give a specific or determinate thing. And, na-discuss din natin, no, ano yung obligation naman ni debtor kapag generic or indeterminate thing. So, pwedeng palitan yung bagay. So, to deliver the thing, no, which is of the same quality intended by the parties. So, syempre, yun nga, wala nang obligation to preserve. Kasi nga, pwede mong palitan ng kahit na ano. Masira man yun ng paulit-ulit, no? Madamage man yun, okay lang. Papalitan na lang ng same quality. Okay? And, syempre, pwede rin namang magka-breach yun. No, may fraud, negligence, delay, contravention of tenor, liable for damages din. So, yun lang. So, hindi komplikado kapag ka-generic or indeterminate thing. Pero, kapag ka-specific or determinate thing, yun. Medyo komplikado. Alright? So, pangalaga, mabuti, deliver yung fruits, accessions, and accessories, and damages. Okay? So, yun. Madami pa. Alright? So, I hope nakikinig pa kayo dyan. Alright? Kaya natin yan. So, tapos na tayo, guys. Sa nature and effect of real obligation. So, yung sumunod na article, Article 1167, it talks about personal obligation naman. Okay? So, a person obliged to do something. Okay, personal obligation to do. May kailangan gawin. No, fails to do it, the same shall be executed at his cost. No. Yung tao daw na may obligasyon na gawin yung isang bagay pero hindi niya ginawa, kailangan daw i-execute yon sa cost niya, sa expense niya. Alright? This same rule shall be observed if he does it in contravention of the tenor. O, contravention na naman, binago. No? Binago yung pag-uusap nila. Okay? Or, poorly done naman. So, dito, 1167, we have three possibilities. Yun nga, number 1, obligor fails to perform. Hindi nagawa. Pangalawa, obligor performs. Ginawa naman, but contrary to the tenor of the obligation. Ginawa, pero iba yung ginawa. Okay? Or pangatlo, ginawa naman, but in poor manner. Okay? So, sa number 1 na possibility na nangyari, okay, example natin ay bahay. Okay, nagpapagawa ka ng bahay. So, naghanap ka ng contractor or engineer na pwedeng gumawa ng bahay mo. Okay, so napag-usapan nyo na ano nang gagawing bahay mo, may plano na. Okay? Kaya lang, ang nangyari, number 1, obligor fails to perform. Si engineer,
hindi tinapos yung bahay mo. Okay, sabihin na natin, kalahati lang. Okay? Talagang hindi tapos yung bahay mo at ayaw na niyang gawin. Siguro, nagkatampuhan kayo or something. No. Kaya hindi na niya gustong gawin yung bahay mo. So, ang pwede mong remedy, no? Anong remedy mo? Pupunta ka sa korte, magpa-file ng case, at sasabihin mo sa korte, yun, hindi ginawa ng obligor yung obligasyon niya, kaya gusto mong ipagawa sa iba. Okay, pero ang magbabayad na yun, na nun, ay si engineer. Yun na, shall be executed at his cost. Alright. So, pwede ka nang kumuha ng ibang gagawa, pero ang magbabayad nun, ang gagastos na, ay yung original mong kausap na engineer na ayaw ituloy yung pinapagawa mo. Okay, siya na dapat yung gumastos nun. No. So, bakit hindi pwedeng specific performance? Kaya yung discuss natin kanina, napilitin. Di ba kanina, binanggit natin sa real obligation, pwedeng pilitin na ibigay yung something, specific performance. Pero dito, sa personal obligation to do, bawal ipilit. No, hindi mo pwedeng sabihin sa engineer na hindi pwede, gawin mo to sa ayaw at sa gusto mo. Alright? So, hindi pwede yun. Bakit? Kasi, no specific performance in personal obligation because this may amount to involuntary servitude. Ano yung involuntary servitude? Slavery. Okay, so para ka na rin nagkaroon ng slave. No, yung nagtatrabaho sa'yo nang hindi naman gusto yung ginagawa niyang trabaho. So, bawal yun. Prohibited yun sa ating constitution, sa present constitution natin ngayon. So, bawal ang slavery sa bansa natin. So, pag ayaw mo magtrabaho, walang pwedeng pumilit sa'yo kung ayaw magtrabaho. Okay, so dito, sa personal obligation to do, bawal mong pilitin na tapusin. Dun sa example natin, hindi mo mapipilit si engineer na tapusin niya yung bahay na pinapagawa mo. Pero ang pwede mong gawin, sige, ayaw mo nang gawin yung bahay ko. So, kuha na lang ako ng iba, pero ikaw ang magbabayad kasi, kasalanan mo to. At, hindi mo ginawa yung napag-usapan natin. Okay? At papayagan ka ng korte nun. Alright? Mananalo ka sa korte nun. No? Pinagbasehan? 1167. Okay? Pangalawang nangyari, ganun din. No, yun nga, ginawa naman ni engineer yung bahay mo, pero magkaiba dun sa din drawing. So, yung drawing, gustong-gusto mo yung drawing, no, talagang ina-expect mo na ganun yung itsura. Pero, ang kinalabasan, mali. No, ibang-iba dun sa nakaplano. Alright? So, iba yung design, iba yung pwesto ng pintuan, no? So, hindi mo talaga nagustuhan. Anong remedy mo? Ganun ulit. Okay? Pwede mong ipaayos ulit yun sa iba, no? Pwede mong ipasunod sa plano na una mo nagustuhan, iba yung gagawa, pero at the cost of the original obligor. Okay? Dun sa engineer na kausap mo. Pangatlo naman, no, nagawa naman, pero substandard yung mga materyales. No, madalas nangyayari yan. No, hindi pa nagtatagal, puro crack na yung wall, no, kumupas na yung pintura. Tapos, sabihin natin, yung kisame, tumutulo na yung kisame mo agad. Konting ulan lang. Alright, so ganun ulit yung remedy. Pwede mong ipaayos ulit, no, sa ibang tao at the expense of the original obligor. Okay, so syempre, dinedemand through court yan. No, kasi nga, juridical necessity. So, para mas legal, so pwedeng ilapit sa korte yan at mag-order ang court na sige, go, ipagawa mo na sa iba yan at ang magbabayad niyan ay itong original obligor mo. Okay? That's 1167. Okay, next. So, personal obligation. Not to do naman. So, Article 1168. Alright? And sinasabi niyan, when the obligation consists in not doing and the obligor does what has been forbidden him, it shall be undone at his expense. Okay? So, ang nangyari naman dito, merong bagay na bawal gawin pero ginawa. Okay, so example niyan ay bentahan ng lupa.
Alright? So, for example, may nakagusto ng lupa mo. Okay, so gusto talagang bilhin sa yung lupa mo. Pero, dahil sobrang pinipilit ka na ibenta mo sa kanya yung lupa mo, ano na lang, binigyan mo ng kondisyon. O sige, bebenta ko sa yung lupa ko, pero bawal mong bakuran. So, yun yung pinakamagandang example natin. Bawal magbakod sa nabiling lupa. No, kasi masisikip yung right of way. Ganyan. No, kaya lang yung kausap mo, after a year, nagbakod na agad. Okay. So, nilabag niya yung pag-uusap ninyo na bawal bakuran yung lupang nabili niya. So, ikaw, anong remedy mo? No, as obligee. Alright? So, ang remedy mo, pwede kang pumunta no, sa korte ulit. Okay? At ipapatanggal mo yung bakod. Alright? Pwede mong ipatanggal yung bakod at the expense nung mismong nagpabakod ulit. Okay, remedy undone what is done with damages. So, ibig sabihin, bukod doon, tatanggalin niya yung bakod at babayaran ka pa ng danyos perwisyo. Okay, paano kung hindi na matatanggal yung bakod? No, sabihin na natin, sobrang ayaw nang matanggal, ayaw nang ipatanggal nung nagpagawa. Or siguro, hindi lang bakod yung ginawa niya. Sabihin natin, may bahay din na katabi yung bakod mismo na yun. Alright, so hindi na pwedeng matanggal. So, if cannot be undone, may be liable for indemnification of damages only. Okay, so kapag hindi na talaga kayang tanggalin, no? Pero hanggat kaya pang tanggalin, dapat tanggalin with damages. Alright? Pag hindi na kayang tanggalin, nakita ng korte na, oo nga, hindi na to kayang matanggal. So, magbayad na lang siya ng danyos perwisyo na, syempre, mas malaki-laki. Alright? Kasi lumabag siya dun sa napagkasunduan ninyo. And, yung obligation niya, not to do, pero ginawa niya. No. Ginawa niya yung bawal niyang gawin. No, yun naman yung sinasabi nitong Article 1168. Okay? So, simple lang yun. Next is Article 1169. So, ito naman, for both real and personal obligation na. Okay ha? So, kanina, dinidiscuss natin tungkol sa nature and effect of real obligation. Tapos, na-discuss na rin natin yung tungkol sa personal obligation. So, ito namang Article 1169, applicable siya sa parehong obligasyon, real o personal man yan. Okay? So, first paragraph, medyo mahaba rin to guys, pero naiintindihin natin. At simple lang din naman. Okay? So, 1169, paragraph 1, no? Those obliged to deliver or to do something incur in delay from the time, no, the obligee judicially or extrajudicially demands from them the fulfillment of their obligation. Okay? No? Ano daw? Kailan daw madedelay? Okay? Madedelay daw si debtor or si obligor, no, once na magdemand si obligee or si creditor. Okay, doon mag-start, doon siya mag-i-incur ng delay kapag nagdemand na si obligee or si creditor. Okay? Ano bang demand? Anong klaseng demand? There are two kinds of demand na sinasabi diyan. Yan yung nababasa natin, judicially or extrajudicially. No. So, pwedeng mag-demand si creditor or si obligee judicially or extrajudicially. Judicial demand, ibig sabihin yan, dumaan sa korte. Okay, yan yung mga nag-file ng kaso, no, para masingil. So, for example, sa utang. Ayaw magbayad, no? For example, sa utang, hanggat hindi naniningil si creditor, okay, kay debtor, hindi mag-i-incur ng delay. No, itong si debtor. Ibig sabihin, hindi pa siya late. Kasi hindi siya sinisingil. Yun yung sinasabi ng 1169. No? Magsisimula daw na ma-delay si debtor sa pagbabayad niya kapag nag-demand na si creditor. Either judicially or extrajudicially. Judicial demand, nagsampa na ng kaso. Okay? Extrajudicial demand, sa labas ng hukuman. No, ibig sabihin ng extrajudicial, sa labas ng hukuman. So, ano nangyari? Ano to? Written demand, pwede. Okay naman, verbal demand din, pwede. Pagka literal na nag-demand itong si creditor, sinabihan niya si debtor na, magbayad ka na, ang tagal-tagal na ng utang mo sa akin. Bayaran mo na ako. At hindi nagbayad si debtor, dun siya mag-i-incur ng delay. And kanina, pinag-uusapan nga natin, di ba?
Pag delay ka, you will be liable for damages. Okay? Pero sabi sa first paragraph ng 1169, mag-i-incur lang daw ng delay, magkakaroon lang daw ng delay from the time the obligee judicially or extrajudicially demand the fulfillment of the obligation. Okay? So, hanggat hindi nagde-demand si creditor or si obligee, walang delay. So, hindi liable for damages. No? General rule yun. Okay? Sabi natin, general rule, may mga exceptions. Okay. So, ano yung mga exception? Nakalagay sa susunod na paragraph. Okay. However, no, the demand by the creditor shall not be necessary in order that delay may exist. No, ito yung mga exception dun sa general rule natin. Sabi dito, hindi na kailangan ng demand kapag nangyari yung sitwasyon na nandito. Okay, so number 1, when the obligation, or the law expressly so declare. So, nakalagay na mismo talaga sa obligasyon kung kailan magkakadelay. Okay? At hindi na kailangan ng demand pagka ganun. So, example nga natin, yung utang. So, di ba? So, madalas sa utangan, nagpipirmahan kayo. Okay? Katunayan na may utang talaga yung isang tao sa'yo. Alright? At pag nakalagay na doon, no, yung petsa, kung kailan dapat bayaran. Okay, nakalagay, di ba? So, dapat next month, magbayad na siya. No? Kapag hindi nagbayad, next month, tutubo, magkaka-interest yung utang. So, nakalagay na mismo sa obligasyon, no? The obligation expressly so declare kung kailan madedelay si debtor. So, hindi na kailangan mag-demand. Pagka ganun, malinaw na sa obligasyon, malinaw na sa kontrata, no? Kung kailan madedelay si debtor, hindi na kailangan hintayin na mag-demand si creditor. So, kahit hindi mag-demand si creditor, magiging liable pa rin for damages si debtor kasi malilate na siya kasi nakalagay sa obligasyon yun. Nakalagay sa kontrata yun. Okay? Or the law expressly so declare. Ang example naman dyan, yung tax natin. So, di ba? Hindi naman tayo sinisingil ng government. No? At automatic yun, pag na-delay tayo sa pagbabayad ng tax, magkaka-penalty tayo kahit hindi tayo singilin ng government. Kasi nakalagay na sa law yun. Kung kailan natin dapat bayaran yung tax natin. At pag lumagpas tayo doon, lumagpas tayo sa due date, so, liable tayo for damages. At may delay kasi tayo. Okay? That's the first exception dun sa general rule natin na kailangan ng demand. Okay, pangalawa, no, when from the nature and circumstances of the obligation, it appears that the designation of the time when the thing is to be delivered or the service is to be rendered was a controlling motive for the establishment of the contract. So, controlling motive, no, yung nature and circumstances mismo ng obligation. Example natin dyan ay yung, example, umorder ka ng cake. No, wedding cake, sabihin natin, no? So, importante yan, wedding cake sa kasalan. Okay, so umorder ka ng wedding cake at sinabi mo dun sa pinag-orderan mo, bukas yung kasal mo, 3:00 ng hapon. Okay? So, automatic na yun. Dapat makarating yung wedding cake mo ng before 3 o'clock bukas. Hindi pwedeng malate. Hindi pwedeng, kahit hindi ka na mag-demand or kahit hindi mo na ipaalala. Okay? Kahit hindi mo ipaalala dun sa pinag-orderan mo na dapat huwag ka malita, dumating ka ng nasan ka na, kahit hindi mo siya hinahanap, the day of your wedding, dapat dumating siya on time. Okay? Kasi that is the nature and circumstances, that is the circumstance of the obligation. Okay? Yun yung controlling motive. So, syempre, pag na-late siya ng dating, no, na-late yung wedding cake mo, liable siya for damages. At hindi niya pwedeng i-depensa na, teka, hindi mo kasi pinaalala sa akin eh. Hindi ka kasi nag-demand sa akin. So, hindi pwede yun. Okay? That's the example of the number 2. No? Kapag ang controlling motive ay yung nature or circumstance ng obligation. So, hindi na kailangan ng demand. Kasi, common sense na yun. Alright? Yun yung sa number 2. And, pangatlo, when demand would be useless. No, hindi na kailangan ng demand pagka hindi na, pagka useless na. Alright. So, example niyan, yung sa aso natin kanina. Di ba? So, for example, nung usapan nyo, di ba, February 28.
So, hanggat hindi pa February 28, 2022, hindi pa siya late. Wala pang delay na nangyayari. No. Pero namatay yung aso before February 28, 2022. So, pwede po ba siyang singilan ng damages? Liable pa siya for damages? Of course. No. At hindi mo na kailangang i-demand yon yung time ng delivery na yon, no, kahit wala pang February 28, 2022 kasi useless na. Patay na yung aso na ine-expect mo. So, kahit walang delay at hindi ka nag-demand, no, liable na siya for damages. Or as when the obligor has rendered it beyond his power to perform. So, example naman yan, yun nga, nagpagawa ka ng sabihin na natin ano ba, magandang example, the obligor has rendered it beyond his power to perform. Ayun nga, yung nagpa-renovate, yan, maganda yan, nagpa-renovate ng bahay, okay? Ang pinapa-renovate mo, kusina. Nagulat ka, ang ni-renovate yung kwarto. Okay? So, wala naman delay. Natapos on time. Alright? So, natapos on time, nagawa yung ni-renovate daw niya. Kaya lang, beyond his power naman yung ginawa niya. Okay? Yung kusina yung pinapa-renovate mo, yung kwarto yung ni-renovate. So, liable pa siya for damages? Of course, liable din for damages. Kahit hindi mo sabihin na kahit hindi siya na-delay sa dapat niyang gawin, liable pa rin siya kasi he rendered his obligation beyond his power to perform. Okay? So, those are mga simpleng example, no? Para mas maintindihan natin yung sinasabi ng batas. Alright? And may isa pang paragraph, okay? So, sabi pa dyan, in reciprocal obligation. Ano ba yung reciprocal obligation? So, pag sinabing reciprocal obligation, both parties ay parehong may obligasyon. Okay, example dyan ay sale o bentahan. Di ba? Pag bumili ka ng bagay, both parties may obligasyon. Yung isang party, obligasyon niyang magbayad. Yung isang party, obligasyon niyang ibigay or i-deliver yung nabiling item, nabiling bagay. So, reciprocal obligation yon. Okay? In reciprocal obligation daw, neither party incurs in delay if the other does not comply or is not ready to comply in a proper manner with what is incumbent upon him. Okay, from the moment one of the parties fulfills his obligation, delay by the other begins. Okay, so kailan daw nagkaka-delay? Pag reciprocal obligation. So, kapag yung isang party ay ginawa na niya yung obligasyon niya. Okay, at dun pa lang mag-start na magka-delay. Pero, pag pareho sila, okay? Kapag pareho sila, or naghihintayan pa sila, okay, kung sino unang gagawa ng obligasyon niya, so, hindi magkaka-delay. Kasi hinihintay pa yung isa. So, example nga sa bentahan, di ba? So, bumili ng kotse. Hindi pa nagbabayad yung nakabili ng kotse. So, syempre, okay lang na hindi pa niya i-deliver yung kotse. Dahil hindi pa siya bayad. Pero once na magbayad, yung isa, so, dapat ma-deliver na sa kanya sa takdang panahon ng pag-uusap nila kung kailan dapat i-deliver yun. Okay, ganun din naman. So, yung nagbebenta ng kotse, kung dinedeliver na yung kotse, so, yung nakabili, dapat magbayad na rin siya. Okay, pag ayaw pa rin niya magbayad at matagal-tagal na di pa siya bayad na i-deliver na sa kanyang kotse, so magkaka-delay na siya. So, liability for damages yun. Okay? So, ganun daw sa reciprocal obligation naman. Alright? So, applicable yan sa real obligation and sa personal obligation. At ang pinag-uusapan dyan, 1169, is about delay. Alright? So, pag sinabing delay, guys, ay pwede rin tawaging mora sa batas. Okay? Yung legal term, mora. Ang ibig sabihin ng delay. May tatlong klase ng delay. Mora solvendi, delay on the part of the debtor. Yung sabihin, ang may kasalanan ng delay, ay debtor. No, at pag debtor ang may kasalanan ng delay, of course, dyan may liability for damages. Mora accipiendi. No, delay on the part of the creditor. Ang may kasalanan si creditor, kaya na-delay. Example, nagbabayad na ng utang si debtor. Kaya lang, di niya mahagilap si creditor. Tinatawagan niya, hindi makontak, pinuntahan sa bahay, wala sa bahay. So,
due date na. Si creditor, yung wala, yung hindi makita. Okay? So, pag napatunayan ni debtor na kasalanan ni creditor yung pagka-delay niya, walang liability for damages. Okay? Mora, accipienti. Okay? Compensation mo rin naman, both parties incur delay. Ibig sabihin, parehong may kasalanan yung parties. Kaya na-delay yung pag-perform or pagbigay ng obligasyon. Okay? Sa compensation mo rin, wala ring liability for damages. So, quits lang. Okay? Dito, quits lang. Kung anong nangyari, bahala na kayo. Kasi pareho naman kayong may kasalanan. Compensation mo rin. Alright? So, yun ang sinasabi ng batas about delay sa real obligation and sa personal obligation. Okay? So, itong next article naman ay liability for damages, 1170, na-discuss na natin yan. Okay? So, pag guilty ng fraud, panloloko, negligence, kapabayaan, delay, late, or contravention of tenor, mali, or iba yung ginawa sa napag-usapan nyo, hindi sunod yung pinag-usapan, no? Liable for damages. Pwede ka magsampa ng damages sa court. Alright? So, malinaw na yun, 1170. So, 1171 naman, no, it talks about fraud. Alright? So, responsibility arising from fraud is demandable in all obligations. Okay? Any waiver of an action for future fraud is void. So, example yan, ganito. Kahit gaano na katagal. Okay? Kahit gaano ka katagal na niloko. Okay? Demandable pa rin yun. Pwede mo pa rin yun isampa sa kaso. No? For example, nalaman mo ngayon lang na niloko ka pala, nakakontrata mo 20 years ago. So, sabihin na natin, yun nga, may negosyo ka, tapos nakipagkontrata ka, ngayon mo lang nalaman, okay, na 20 years ago pala, dun sa transaction mo sa isang tao, niloko ka pala niya dun. So, wala na ba yun? Kasi 20 years ago na, hindi na ba yun pwedeng i-demand sa korte? No, pwede pa rin. Okay, kasi yun, an action for future fraud is void. Okay, so kahit nalaman mo, no, any waiver of an action for future fraud is void. Hindi pwedeng sabihin na ngayon mo lang kasi matagal mo nang nalaman, okay, hindi nag-expire, no, yung liability kapag ka fraud yung ginawa ng tao against sa'yo. Okay, so basta ngayon mo lang nalaman, no, kahit gaano pa yan katagal, no, pwede pa yang i-demand. Alright, pero later on, mapag-uusapan natin, syempre, dapat umaksyon ka kagad pag nalaman mong naloko ka pala. No, yung date ng pagkalaman mo, yun ang importante. Kung kailan mo nalaman yung panloloko sa'yo. No, kahit sobrang tagal na. Pero kung nalaman mo ngayon na naloko ka pala nung transaction nyo 20 years ago, tapos wala ka pa rin ginawa, yun, pwedeng ma-expire yun. Okay? Pero, yun nga, kahit sa future mo na nalaman yung fraud, no, pa din, demandable pa rin yun sa korte. Yun lang yung sinasabi ng Article 1171. Okay? Alright. So, next naman, no, it talks about negligence. Alright. 1172, responsibility arising from negligence in the performance of every kind of obligation is also demandable. Didiscuss na natin kanina yan. Diba? Yung may kapabayaan na ginawa. No? Pero ang sinasabi ng 1172, such liability may be regulated by courts. Sino ang may kakayahan magsabi, no, na talagang negligent ang isang tao? Okay. So, sabi sa 1172, yung korte lang. Alright? So, si court ang magsasabi, talaga bang negligent yung dinedemanda mo? O hindi naman. Baka naman nagsisinungaling ka lang na negligent siya. Kaya nga sabi natin before, di ba, preponderance of evidence. May sabihin ng preponderance, pabigatan ng ebidensya. Kapag negligence ang pinag-uusapan. Kasi kailangan patunayan sa court yun. At court lang ang magsasabi kung talagang liable for negligence yung isang party. Okay? So yun lang yung sinasabi ng 1172. Okay? And additional lang doon, may 3 kinds ng negligence. Okay? Culpa contractual negligence. Ibig sabihin, may kontrata kayo,
at naging pabaya ka sa pagtupad ng kontrata mo. So, pwede kang sampahan ng kaso, culpa contractual. Contractual negligence, liable ka for damages dyan. Next, culpa achilliana, no, civil negligence arising from tort or quasi-delict. Yan yung na-discuss natin before. Alright? Yung source ng obligation. Okay, tort, quasi-delict. Hindi mo sinasadya yung damage na nangyari, pero may fault or negligence ka. Kaya nangyari yung damage. Kahit hindi mo sinasadya. So, liable for damages ka dyan. Pero sa culpa achilliana, wala kayong contract. Okay? Pag may contract kayo, dun na yon sa culpa contractual. Okay? And last kind of negligence is culpa criminal. Criminal negligence. So, example niyan, yung mga reckless imprudence ng mga drivers. Diba? So, yung batas mismo ang nagpaparusa, okay, sa mga reckless driver, no? At sinasabi ng batas na krimen yun, yung pagiging pabaya. Okay, kaya criminal negligence yun. May mga negligence na criminal din siya, yung nature niya. Okay, that's 1172. Okay, so 1173 naman. Alright, so ang negligence din ang pinag-uusapan dito. And na-discuss na rin natin to kanina. Alright, so the fault or negligence of the obligor consists in the omission of that diligence. So pagka nga negligent ka, kapag hindi ka naging diligent. Alright, so pagka hindi mo ginawa yung proper diligence of a good father of family, so negligent ka na, ang ibig sabihin nun. Alright, so yun. Sabi lang dyan sa 1173, no? So, yung parang di-discuss din natin kanina, kapag walang sinasabi yung law or contract dun sa diligence na required, dun sa standard of care na required, ang expected ay, or automatic na mag-a-apply ay yung diligence of a good father of a family. Yun yung magiging required. So, yun yung napag-usapan natin kanina ng mga standard of care. So, nakalagay yun sa 1173. Alright? So, just to emphasize guys, so required diligence, ang unang tinitingnan, yung agreed by the parties. No, agreed upon by the parties. So, ano bang napag-usapan ng mga parties na standard of care, na diligence ng kailangan? So, high standard of care ba? Lower standard of care? No? Or ordinary standard of care? So, yun titingnan. No. First, ano yung napag-usapan ng parties. Pangalawa, in the absence of agreement, walang napag-usapan yung party. Titingnan natin ano yung sinasabi ng batas tungkol dun sa sa diligence na yun. Okay, meron kasing example sa batas niyan, no, common carrier. No, ang common carrier kasi, no, ibig sabihin ito yung mga nagta-transport ng passengers, ganyan, passengers or goods, no, from one place to another. Yun yung common carrier sa batas natin. And yung sabi ng batas, kapag tao, no, pag passenger, yung tinatransfer mo from one place to another. Kaya yung mga public utilities natin, no, like jeepney, bus, no, lahat ng public utility, common carrier ang tawag dyan. Kasi nagtatransport sila ng persons, no, ng mga passengers from one place to another. Ang sabi ng batas dyan, you must observe the highest standard of care dyan, at most standard of care. So, dapat talagang maging maingat ng mga drivers, no, sa pagbabiyahe ng mga pasahero nila. Kasi sabi ng batas yun. No, kapag kami naging kapabayaan, yung driver, kahit konting kapabayaan lang, so, siya, liable for the damages. Kaya nga, may culpa, criminal tayo. Okay, may criminal negligence tayo. Kasi sabi ng batas, highest standard of care ang dapat na i-perform ng mga common carrier ng passengers. Okay? So, yun. Pag wala na pag-usapan yung parties, titignan natin ano sinasabi ng batas. Okay? If the law is silent, no, default diligence, ang dapat na diligence, yun nga, ordinary standard of care, diligence of a good father of a family. Okay? So, next, na-discuss na rin natin ito kanina, 1174, no, about fortuitous event. Okay? And sa tingin ko, okay na yun. Di natin kailangang i-elaborate. Basta, tandaan nyo lang ulit,
General rule, no person, no, shall be responsible for those events. Yung mga fortuitous event nga na yun. Except, expressly specified by law. Pangalawa, when declared by stipulation. Or pangatlo, when there is assumption of risk. Okay. So, magiging liable pa rin for fortuitous event. Pero general rule, hindi ka liable pag may fortuitous event na nangyari. Okay? That's 1174. Okay, 1175 naman. Okay? About usurious transaction. No. Or in simple sense, ibig sabihin ng usury ay interest. Ayan. So, ito. Ano to? Interesting to. So, paano ba tayo dapat magpataw ng interest? Okay. So, ano sabi ng 1175? Usurious transactions shall be governed by special law. So, ibig sabihin, may special law tayo tungkol sa interest natin. And ang prevail or nag-a-apply na legal interest natin ngayon, no, yung present na special law natin, ay 6% per annum. Okay, pag na-research niyo yan, 6% per annum ang legal interest natin sa ngayon na sinasabi ng special law. Ano ba ibig sabihin ng 6%? Bawal ba lumagpas sa 6% per year o per annum yung interest ng mga utang? Okay, so hindi naman. Ang ibig sabihin lang ng legal interest, guys, kapag walang napag-usapang interest, no, yung parties sa utangan, ang i-apply ng court ay 6% lang. Okay, so yun yung tinatawag na legal interest. So, ibig sabihin ba nun, pwedeng malaki yung maging interest. No, kagaya ng mga 5-6, legal ba yung 5-6 na yan? Okay? At pwede ka bang magpataw ng mas malaking interest? Mas malaki sa 6%? Actually, pwede. Okay? Pwede naman. Basta, nakasunod ka pa rin sa mga batas na nandito. Okay? So, sa Article 1956, sabi, the payment of interest must be expressly stipulated in writing. No, ibig sabihin, nakasulat. No, malinaw na nagpirmahan, pumayag yung mga parties, no, na yun yung i-apply na interest, no, sa utang. Okay? So, yung 5-6, pwede ba yung 5-6? Yes, makakasingil sila ng mataas na interest kung pinirmahan. Okay, yung may kontrata sila, may black and white sila na talagang pumayag yung nangutang na ganun yung maging interest. Alright? So, pag wala kayong napirmahan na papel sa pautang, actually, pwede yung hindi bayaran yung interest na yun kasi hindi nakasulat sa in writing, hindi naka-in writing. Okay? So, lusot yun. Kapag sinisingil ka ng interest mo, wala naman kayong pinirmahan, so pwedeng hindi ka magbayad ng interest. Legal interest ang mag-a-apply pag ganun. Alright? So, that's number 1. Kailangan in writing. Meron pa. Article 1957. New Civil Code din to, ha? Yung mga articles na to. Sabi dito, interest must be lawful. No? So, lawful, yun nga, dapat naayon sa batas. Okay? And, 1229, interest should not be iniquitous or unconscionable. Sabi naman dyan, dapat naman daw, no, yung mga interest ay katanggap-tanggap naman. No, lawful, tapos hindi masyadong malaki. Okay? No? Hindi sobra-sobra, dapat makatarungan. Ayun, should not be iniquitous. Wag naman yung grabe na. Okay? At unconscionable, hindi talaga katanggap-tanggap. Okay? So, may mga ganun kasi, di ba? Nagpapautang, tapos, grabe yung mas mataas pa yung interest sa mismong inutang. So, grabe naman yun. Alright? Kapag ka ganun, ibababa ng court yung interest na napag-usapan nila. So, 5-6, sobrang taas ba ng interest nun? No, depende, no, sa interest na napag-usapan ninyo. Pero pag nakita yun ng korte na sobrang taas, so for example, di ka nga nakabayad ng utang kasi sobrang laki na ng interest, no, na sinisingil sa'yo. So, syempre, gagawin ng creditor, dedemanda ka na sa korte para makasingil sa'yo. So, pagdating sa korte, makikita naman ng court yun. Makikita naman ni judge yun kung grabe naman yung sinisingil sa'yo interest. Kapag grabe naman, hindi na makatarungan, hindi ka tanggap-tanggap yung interest na yun,
So, si court na mismo magsasabi na, creditor, ano ka ba naman? Grabe ka naman maningil ng interest dyan. So, ibababa ng korte yun sa mas tama, mas katanggap-tanggap na interest. Okay? Pero, ulitin ko, makakasingil lang siya ng interest, makakasingil lang ng interest si creditor kapag in writing. Okay? Yung payment of interest. So, importante yun. Kung si creditor ka, nagpapautang ka, laging may pirmahan dapat pagdating sa interest. Pag wala kang pirmahan, hindi ka makakasingil. Okay? So, that's the law, no? Tungkol sa interest natin. 1175. Alright? Konti na lang, guys. Next is 1176. Okay. So, dalawang paragraph yan. Unahin muna natin tong isa. So, una, the receipt of the principal by the creditor without reservation with respect to the interest shall give rise to the presumption that said interest has been paid. So, example niyan, no, umutang si debtor kay creditor ng 100,000, no, at napag-usapan nila in writing na may 10% interest. Okay, yung utangan nila. So, dapat 110,000 yung ibabayad sa kanya. Di ba? Pero, nung nagbayad si debtor kay creditor, hindi ni-reserve. No, without reservation. Hindi ni-reserve ni creditor yung interest. Ibig sabihin, ang binayad lang ni debtor ay 100,000. Tapos, hindi na pinansin ni creditor na, o teka, parang kulang to ba't wala yung interest na 10%? Okay, hindi kumibo. Okay? Hindi na umimik itong si creditor. So, ang ibig sabihin daw nun, it shall give rise to the presumption. No? Magkakaroon na ng pagtanaw yung batas. No, presumption. Ipapalagay na. Okay, ipapalagay ng batas na yung interest daw na yun ay bayad na. Okay, kasi hindi naman kumibo, hindi naman umimik si creditor with respect dun sa interest. So, ano na, parang bayad na yun. No, parang okay na yun. No, parang hindi na sisingilin ni creditor yun. Okay, kapag ka hindi niya ni-reserve yung tungkol sa interest na yun. Next paragraph. Okay, sabi naman dito, the receipt of a later installment of a debt without reservation as to prior installments shall likewise raise the presumption that such installments have been paid. Okay, so ito naman, ang example naman natin dyan, installment. Sabihin natin, utangan na installment, may mga ganun, di ba? O kaya naman, mas madaling isipin, renta sa bahay. Okay? So, yun, installment din yun, yung pagrenta sa bahay. So, example, umuupa ka, no, ng bahay, tapos nagbabayad ka monthly. Bayad ka January, February, March. Pero, hindi ka nakabayad nung April. Okay? Hindi ka nakabayad nung April. So, may resibo ka guys, di ba? May resibo ka ng January, February, at saka March. Pero yung April, dahil hindi ka nga bayad, wala kang resibo. Nung May, nagbayad ka. No. Pero, ang binigay sa yung resibo nung nagpapaupa ay dated May. Okay, ano daw ibig sabihin nun? Anong presumption? Anong pinapalagay ng batas nun? Ibig sabihin nun ay kasi walang reservation to prior installment. So, ibig sabihin daw nun, bayad ka na din nung April kasi updated yung resibo mo. Okay, yun ang magiging implication nun. Alright, kasi itong nagpapaupa, hindi niya pinansin. Okay, so wala siyang reservation as to prior installment. So, parang binaliwala niya yung April na wala kang hulog. Ang binigay niya sa yung resibo ay May. So, actually, ang lalabas nun, updated ka na sa pagbabayad mo. So, kung ikaw yung umuupa, ano yun, buenas yun. Alright. So, ibig sabihin, parang updated ka na. Yun yung sinasabi ng 1176. Pero guys, itong 1176, pwede rin naman na, kontrahin. Alright. So, sa example nga natin kanina, di ba, hindi nag-reserve sa interest. 110,000 dapat yung ibigay kay creditor. Pero hindi siya nagsabi, nakalimutan niyang banggitin. No? Pwedeng kontrahin naman, pwedeng habulin. Okay, basta papatunayan niya na nagkamali siya talaga. Na
Hindi lang niya nasabi, hindi lang siya nakapag-reserve. Ganun din sa pangalawa, so binigyan ng resibo May, tapos hindi pala bayad ng April, so pwede din naman kontrahin pa. Pwedeng habulin. No, na teka, nakalimutan ko ba hindi ka pala bayad ng April. Pero, kailangan niyang patunayan. Through evidences pa din. Okay, anong patunay mo na hindi siya ano? So, yun. Kaya, minsan may mga nagtatalong ganyan sa korte. Okay, kasi, itong 1176, ano lang siya, disputable presumption. Okay, so there are two kinds of presumption sa batas. Okay, first, conclusive presumption. Na ibig sabihin, cannot be contradicted. No, yun na talaga. Pag sinabi ng batas, yun na. Ang example niyan ay Article 3 ng New Civil Code. No, ang sinasabi ng Article 3, yung ignorance of the law excuses no one. Ano ibig sabihin nun? Pagka nakagawa ka ng krimen, no, or lumabag ka sa batas, hindi mo pwedeng sabihin na, ay sorry, hindi ko kasi alam na ganyan pala yung sinasabi ng batas. Actually, hindi mo yun pwedeng idepensa. Okay? Kasi may conclusive presumption na lahat ng tao sa isang bansa dapat alam yung batas. Alright? So, it cannot be contradicted. Conclusive presumption. Pangalawa, disputable presumption. Ito naman yung pwedeng i-rebut or can be contradicted by presenting proof to the contrary. Okay, ang example nga niyan ay itong 1176. No, pagka may pagkakamali lang sa part ng creditor, pwede niya pang habulin basta papatunayan pa rin niya. Okay, pero kung hindi niya mapatunayan yung pagkakamali niya, sorry na lang sa kanya. No, yun yung presumption ng 1176. Alright? Article 1177 naman, ang pinag-uusapan ay tungkol sa levy, no, or attachment ng property. Ito yung sinasabing after having pursued, no, pinupursue yung property ng debtor. Okay? So, simplihan na lang natin, no, kapag nag-file na ng case si creditor sa korte laban kay debtor, no, pwede daw niyang ipa-attach yung property. No, ang tawag nga natin doon sa attachment of the property of the debtor is levy. Okay, meaning ipapa-hold, i-hold ng korte yung properties ni debtor, no, habang hindi pa tapos yung kaso, habang nililitis yung kaso para hindi mawala, hindi ma-dispose, no, ni debtor, hindi maibenta ni debtor yung mga property niya. Kasi ganun yung pwede mangyari eh. No, kapag ka nasampahan ka ng kaso sa korte, kukuhanin yung mga properties mo para maibayad doon sa creditor. Syempre, para maiwasan yun ng mga debtor, ibinebenta agad sa iba yung mga properties nila. Okay? So, para maiwasan yun, pwedeng i-request ni creditor na i-levy, no, i-hold ng korte yung mga properties ni debtor. Okay? Para pag nanalo siya, yun na yung sure na pwedeng ibayad kay creditor. Okay? So, levy ang tawag doon. Okay? So, example nga, no, utang, ayaw magbayad ng 1 million ni debtor. So, magsasampa ng kaso si creditor. Ngayon, sasabihin ni creditor, no, court, judge, may lupa si debtor na pwede po ba nating i-levy yun, no, para sure na pag nanalo ako may maibayad sa akin si debtor at hindi na siya makatakas. So pwede yun. Okay? So gagawin ng korte, magi-issue ng order, no, sasabihin, bawal ibenta yung lupa na yun dahil may kaso si debtor, yung may-ari ng lupa. So itatatak yun sa titulo, no, para hindi na talaga maibenta. Okay. So, remedy din yun na pwede natin gawin bukod sa mga na-discuss natin kanina. Alright, na specific performance, di ba? Decision. So, bukod doon, pwede pang mag-levy, i-pursue yung property ng debtor, no? Para ma-satisfy yung claim. Alright? That's 1177. And lastly, okay, finally, alright, so ito sa wakas, last article na for this session, Article 1178. So, simple lang din to. Sinasabi, no, all rights acquired in virtue of an obligation are transmissible. Ano ibig sabihin na? Transmissible, pwedeng ilipat. No. So, rights, karapatan. Ang all rights daw, lahat ng karapatan ay pwedeng ilipat. Okay? No? Kagaya, for example, utang. No, si creditor bilang
bilang creditor, pwede niyang ilipat yung karapatan niya as creditor at iba yung maningil dun sa debtor. Pwede yun. No. Kasi all rights are transmissible. Okay? Pero, take note, guys, rights are transmissible, not obligation. Yung obligation ang hindi pwedeng i-transfer sa iba. Okay? So, sa utang ulit, no, pag may utang yung isang tao, siya lang ang dapat singilin. Hindi pwedeng singilin yung pamilya actually. Okay? Kaya kapag namatay yung nangutang, actually, tapos hinahabol yung mga pamilya, hindi tama yun. Okay? Ang pwedeng habulin, yung naiwang properties ng naiwan ng debtor. No, dun lang siya pwedeng mag-claim. Kung may naiwang lupa, okay, so, dun maghahabol si creditor kay debtor. Pero yung family niya, family ng debtor na namatay, hindi pwedeng habulin yun ng creditor. Eh, kung wala ng lupa, wala ng properties, itong si debtor, so, wala na. Wala na rin yung utang. No, iyak na lang si creditor kapag kaganon. Okay? So, kasi, maging malinaw sa atin, obligation is not transmissible. Yung rights lang, karapatan lang ang pwedeng i-transfer. Okay? Pero yung sinasabi ng Article 1178 ay general rule ulit. Okay? Ano ibig sabihin ng general rule? Pangkalahatan na rule na may mga exceptions. Okay. So, general rule, all rights are transmissible or assignable. Okay? So, assignable, kaya may tinatawag tayo na deed of assignment. Okay? Pag nakita ka ng dokumento, papel, na nakalagay deed of assignment, no? Hindi yan assignment sa school. Alright? Ibig sabihin ng assignment sa batas, may karapatan na tinatransfer sa iba. No? Deed of assignment ang dapat natin gawin dyan. So, pwede yun. No? Pwede mo i-transfer sa iba, i-assign sa iba, i-transmit sa iba yung karapatan mo, no? Dahil yun yung ating general rule. However, sabi nga natin, general rule has exceptions. So, may exceptions tayo dyan, dalawa. Maliban na lang daw if prohibited by law. Pagka, bawal na sinabi ng batas na i-assign sa iba yung karapatan. Okay, yun nga sabi, subjects to the laws. Okay? So, ibig sabihin, depende pa rin sa batas kung papayagan ka na i-transfer yung karapatan mo. So, example yan, partnership. Okay? Sa partnership, guys, kung ikaw ay partner sa isang partnership, bawal mo i-transfer yung karapatan mo as partner. Kasi magigiba, guguho yung partnership pagka transfer mo sa iba yung karapatan mo. Okay? So, that's the first example. Agency, agent. Kapag kumuha ka ng agent mo, ibig sabihin, representative mo, bawal ilipat ng representative mo sa iba yung pagiging agent niya sa'yo. Okay? So, siya lang dapat yung mag-represent sa'yo. Hindi ka pwedeng i-represent ng iba na pinaglipatan, no, ng karapatan ng agent mo. Alright, yun sa agency. Comodatum, simple lang yan sa batas, hiraman. No, yung panghihiram. Comodatum ang tawag dun sa batas. So, pagka nanghiram ka, for example, ng kotse, nakaslagay dyan sa batas, sa comodatum, bawal mong ipahiram sa iba yon. Okay, yung hiniram mong kotse. Kapag ka pinahiram mo yun sa iba, so magiging liable ka rin for damages. Okay? So, pwedeng i-transmit, i-transfer, i-assign sa iba yung karapatan, except if prohibited by law. That's the first one. And second one, except if stipulated by the parties not to be transmissible. Okay, so, kapag ka pinagbawalan ka ng parties mo, ng parties mismo, okay, ng kausap mo, na, okay, o tayo lang nag-uusap dito bawal mong i-transfer, i-transmit sa iba yung mga karapatan na nakalagay sa kontrata natin. Okay? So, yun. Bawal i-transfer ang karapatan. Alright? Yung if there has been no stipulation to the contrary. No? Kung wala kayo na pag-usapan na bawal i-transfer sa iba, so, general rule, pwedeng i-transfer sa iba. Okay? So, that is 1178. Alright? So, I hope naintindihan ninyo yung mga pinag-usapan natin. Medyo mahaba, no? Pero, it's very meaningful, no? Useful sa mga transactions natin. So, sana ay nakinig kayo mabuti
At I hope malinaw sa atin yung mga diniscuss natin. So, see you on our next session. Take care, guys, and God bless.